May gabi usab sa tanan. Sorry gyud nga naay mga problema na pod ang atong online gospel devotion karong gabi. Ako nga video walay tingog. So kabayon ta nga sabton ninyo no. I-recap ko lang gamay ang ato nga gitun-an is warning against those who outwardly appear religious but lack genuine faith and power. Diya sa ikaduhang Second Timothy chapter 3 verse 5 mao na ang atong topic diya sa ganiya. So ako ra i-recap gamay. Sorry nga naay mga na miss nako. So hopefully nga makuha no, having a form of godliness but denying the power thereof. So mao ni ang ang ato nga gitun-an ganiya pero na mute. So it describes people who outwardly present themselves as religious, perhaps through their words, actions, or adherence to religious rituals, but their behavior contradict to their professed faith. So daghang mga tao nga nag-profess sila nga Kristohanon, nag-profess sila nga reliyoso, pero gisalikway nila ang matuod nga gahom sa Ginoo. Sa ato pa wala sila tinuod nga relasyon ngadto sa Dios mo nang sa timan-i kini sa katapusang mga adlaw moabot ang mga malisod nga panahon. Ang mga tao maguna-una lamang sa ilang kaugalingon o sa kwarta. Hambugiro sila, mapaitas-on, bugal-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan, dili mapinasalamaton, ug dili Diosnon. And then, wala sila'y kaluoy, walay puangod, tig butang mabugal-bugal, mapatuyangon bangis, madinamtanon sa maayo, mabudhion, mapasagaron o garboso kaayo, palabyon nila ang kailayan kaysa Dios. Verse 5, magpabilin silang reliyoso kapag gisalikway nila ang matuod nga gahom niini. Likay kini nga mga tawhana. So mao na nga ato nga gitun-an ganiya. So gamay ra gid ni nga recap nako kay tungod sa pagloko sa ato nga cellphone karon. But ang buot niya ipasabot nga sa last days di ay daghang mga tao nga ang ilang kinaiya is nagpaila sila nga mga reliyoso pero dili sila Dios nun. Reliyoso pero wala sila tinuod gyud nga relasyon ngadto sa Dios. So mao na nga karong gabi ingon niya having a form of godliness but denying the power thereof. So ang lesson nga makuha nato gamay ra niha ko i-recap ra gamay. Lessons makuha nato nini nga verse is the dangers of hypocrisy. Dangers of hypocrisy, 2 Timothy chapter 3 verse 5 exposes the danger of hypocrisy in religious practice, where people outwardly appear but their actions betray a lack of genuine faith. So daghang mga tao niya na. So beware or lesson na to nga kinanglan ang atong relasyon sa Ginoo mangin matinud-anon dili lamang nga reliyoso ta, dili lamang nga gi-observe nato ang mga rituals, mga religious practices, but ang pinaka-importante natay matuod nga relasyon ngadto sa Dios. So kinanglan nato discernment.
Discernment mao nang Yahweh sa ato nga kuan no, sa ato nga pag ah, sa atong matuod nga relasyon ngadto sa Dios. It emphasizes the need to discernment, urging readers to avoid those who have a form of godliness but denying the power thereof. Highlights niya is this, the importance of evaluating people's actions and character rather than solely focusing on their outward appearance. So mga lesson diya kanato kinahanglan ma-discern nato nga kana nga mga tao wala sila tinuod nga relasyon ngadto sa Dios. So dili ta dili ta magpa-influence sa ila kundi kita mao'y makasulti diya kanila mahitungod sang tinuod nga relasyon nila ngadto sa Dios. So mao ni karong gabi mga gamay nga recap, the importance of true faith. The verse underscore the importance of true faith, which is not merely a set of beliefs or rituals, but a transformative power that shapes one's life and actions. Ang pagkaimportante sa tinuod nga pagtuo, makita nato ang tinuod nga pagtuo is ma-transform mamiya ang imong kinabuhi. Mausob ang imong kinabuhi, makita sa imong actions ang tinuod gyud nga relasyon nimo sa Ginoo. So atong focus is focus on God's power. Saligi ang Ginoo, ihatag sa Ginoo imong kinabuhi kay nga naman dili ta kay balo kung hangtod kano sa hatagan ta sang higayon sa Ginoo sa pagkinabuhi niining kalibutan. The problem is this is ingon ni Kwan ni Timoteo, ang problem is sa katapusang mga adlaw daghang mga tao magpaila nga sila Dios nun pero dili sila tinuod nga reliyoso kay wala sila'y tinuod nga Kristo sa ilang kinabuhi. So hopefully nga makahatag kini sang kuan no, ay at least gamay nga recap tungod sa mga problema sa ato nga cellphone karon nga ginagamit. So daghang salamat, ma-pray na lang ko. Salamat Ginoo sa gamayng recap namo tungod sa among natun-an karong gabi na mute Ginoo walay tingog na may kabayon ta nga bisan sa gamay ra gyud nga panahon nga recap namo makahatag kami sang kuan mga pagpainomdom diya pud sa tanan nga naa niini tanan mga viewers makapainomdom po kini diya kanamo nga mahimo kaming aware sa mga nagakahitabo sa kalibutan. Salamat sa tanan proteksyon na sila po sa ilang pagpahuway kang Kristo Jesus. Amen. Okay.